Madaling araw. Ang hangin ay malamig, may halong amoy ng asin at kape mula sa lumangkalan. Sa labas, naririnig ang kaluskos ng mga dahon at ang mahinang huni ng tandang na tila nag-aabang ng liwanag. Pero sa loob ng maliit na bahay ni Senya, tahimik, sobrang tahimik, parang may nakatago sa pagitan ng mga dingding. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatingin sa isang lumang pitaka, kupas, may punit sa gilid, at may mga lumang resibo na ginawang taguan ng pag-asa. Sa loob nito nakalagay ang perang ilang taon niyang pinag-ipunan. 20 pesos bawat araw, minsan 50 kapag may extra mula sa pamamasura, paglalaba, o pagtitinda ng turon sa eskwela. Lahat iyon para lang sa enrollment sa kolehiyo. Yan lang ang tiket ko palabas dito, bulong niya, pinisil ang pitaka na parang bato sa dibdib. Lumabas siya ng kwarto at bumungad ang amoy ng nilulutong tuyo. Sa mesa, nakaupo si Tita Lan, maayos ang buhok pero matalim ang mga mata. Katapat niya ang isang lalaking tahimik na nagkakape, Mang Cardo, ang tatay ni Senya, isang dating bangkero na halos hindi na nagsasalita simula nang mawala sa bagyo ang una niyang asawa. Yan ba yung ipon mo? Tanong ni Tita Lan, malamig ang boses, parang niluluto ang pangungusap bago ihulog. Ngumiti si Senya, pilit. Opo, tita. Enrollment ko po bukas. Enrollment? Umangat ang kilay nito. Ay hindi mo pa nga alam kung papasa ka. Sayang lang. Baka mas mabuting tulong mo muna sa bahay yan. Tahimik. Si Mang Cardo, hindi umiimik, tinitigan lang ang tasa, tila gustong magsalita pero kinain ng hiya o utang na loob. Naramdaman ni Senya ang pagsikip ng dibdib. Tumayo siya, dinampot ang bag at tumingin sa labas. Ang liwanag ng umaga ay parang pumapasok pero ayaw magtagal sa loob ng bahay. Pag-alis niya, isang mahinang kaluskos ang pumalit. Bumukas ang drawer sa kusina at sa loob ng ilang segundo, kinuha ni Tita Lan ang pitaka. Hindi siya nagsalita pero bago isara ang drawer, tumingin siya sa larawan ng unang asawa ni Cardo sa dingding at bumulong, kung hindi ka nawala, hindi sana ako naging ganito. Gabi. Umuwi si Senya galing sa trabaho sa karinderya, amoy mantika at pagod. Tumapat siya sa mesa at hinanap ang pitaka. Wala. Binuksan niya ang lahat ng bag, kahon, mga lumang lata, wala. Tumakbo siya sa kusina, at sa bawat pagbukas ng drawer ay parang umuukit ng takot sa kanyang dibdib. Tita Lan, sigaw niya. Nasaan ang pitaka ko? Lumabas si Tita Lan mula sa kwarto, nakaitim na duster, at nakangiti. Pitaka? Baka nilagay mo kung saan-saan. Bata ka pa, magulo ka. Hindi na nakapagsalita si Senya. Ang hangin sa paligid ay parang nanigas. Sa labas, umuulan, ang unang patak ng bagyong darating, at sa loob ng bahay, parang may kasabay na unos na hindi mo kayang takbuhan. Kung gusto mong umalis, umalis ka, sabi ni Tita Lan. Wala kang mapapala rito. Wala ka ring tatay na ipagtatanggol ka. Tahimik si Mang Cardo. Walang salita. Walang galaw. Tanging pag-ikot ng kutsarita sa tasa ang maririnig. Sa labas, kumidlat. At sa sandaling iyon, nakita ni Senya ang sarili sa salamin ng bintana, basang-basa, nanginginig at may mapulang marka sa leeg. Parang kagat. Parang paunang senyales. Kinabukasan, umalis siya. Bitbit ang backpack at basang sapatos, lumakad siya sa kalsadang putik, patungo sa bahay ng kaibigan. Hindi niya alam kung saan siya tutuloy, pero sigurado siya sa isa, hindi na siya babalik. Sa likod ng bahay, sa dilim ng dapit hapon, nakatayo si Tita Lan. Nakatingala sa langit, hawak ang isang maliit na bote ng itim na langis, at binubulong ang isang dasal na hindi mula sa Diyos. Kung gusto mong makaalis, Senya, sabi niya sa hangin, malayo kang ang makakarating, pero wag mong kalilimutan, may babalikan kang anino. At sa dulo ng eksenang iyon, kumulog. Ang ilaw ng kidlat ay sumilip sa larawan ni Senya, at sa ilalim ng liwanag, may aninong gumalaw sa likod niya, isang pares ng matang hindi tao, nakatingin, nakangiti. Fade to black. Ang unang linggo ng pag-alis ni Senya ay parang paghinga pagkatapos ng matagal na pagkakalunod. Sa bahay ng kaibigan niyang si Colin, may dingding na puno ng lumang poster, may amoy ng ginisang sardinas, at may halakhak sa bawat umaga. Hindi ito marangya, pero dito lang siya muling nakatulog ng payapa, walang sigaw, walang mapanuring mata, wala kang kwenta. Pero kahit nakangiti siya, hindi nawala ang bigat sa loob. Tuwing gabi, habang pinagmamasdan niya ang mga alon mula sa bintana, naiisip pa rin niya si Tita Lan kung paano ito ngumiti nang makuha ang pitaka.
Parang multo na sumasabay sa bawat pintig ng puso niya. Kung wala kang tatay na ipagtatanggol ka, paulit-ulit sa isip niya yon. Hindi niya maintindihan kung bakit walang ginawa si Mang Cardo. Minsan, gusto niyang isipin na natatakot lang ito kay Tita Lan. Pero may mas malalim pa roon, parang may hiwagang pumipigil sa kanyang ama na magsalita. Isang gabi, habang naglalabas si Senya sa likod bahay, may kumaluskos sa damuhan. Colin, tawag niya. Walang sagot. Nilingon niya ang paligid at sa pagitan ng mga puno, may nagniningning na dalawang mata. Hindi niya maaninag kung tao o hayop. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay dumampi sa lupa at biglang lumamig ang hangin. Napatakbo siya pabalik sa loob. Colin, sigaw niya. Lumabas si Colin, may dalang flashlight. Bakit? May tao sa labas. O baka hayop. Ewan ko pero nakatingin. Pinailawan ni Colin ang paligid. Wala. Tahimik ang lahat. Siguro pusang ligaw lang yan, sabi niya, pilit na nakangiti. Pero napansin ni Senya ang panginginig ng kanyang kamay. Hindi to pusa, Colin. Yung tingin parang alam kung sino ako. Tahimik silang pareho. Sa malayo, humuni ang tuko at sa bawat huni, may aninong gumagalaw sa paligid ng mga puno. Kinabukasan, hindi na niya tinigilan ang pag-isip. Nagtrabaho siya sa tindahan ng karinderya ni Aling Bebang, pero sa bawat sandali, parang may mga matang nakamasid sa kanya. Kapag nagsasara siya ng tindahan, may tunog ng paa sa bubong. Kapag naglalakad siya pauwi, may alingawngaw ng mga hakbang na sumusunod. Naisip niyang baka dahil lang sa pagod. Pero nang gabing iyon, nang maghilamos siya, tumigil ang mundo niya. Sa salamin, hindi na siya si Senya. Ang mukha niya ay namamaga, parang pinisil ng malamig na kamay. Ang kaliwang pisngi ay may maitim na marka, at ang mga matay parang unti-unting nalulunod sa sariling anino. Hindi ito totoo, bulong niya. Kumuha siya ng tela, pinunasan, pero hindi nawala. Tumingin siya ng malapitan, at sa loob ng salamin, may isa pang mukha na nakasilip sa likod niya. Tumili siya. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Colin, nagulat. Ano yan? Bakit? Yung mukha ko, tingnan mo. Lumapit ito, tinignan ang salamin, ngunit wala siyang nakita. Wala naman, Senya. Ayos ka lang? Hindi. Ipinakita niya ang pisngi niyang mamula-mula. Hindi mo ba nakikita? Tumango si Colin pero may takot sa mga mata. Baka pagod ka lang. Bukas, punta tayo sa klinika. Magpatingin ka, ha? Ngumiti si Senya ng pilit pero habang umaalis si Colin, napansin niyang hindi tuluyang isinara nito ang pinto. At bago ito tuluyang mawala sa paningin, narinig niya ang mahinang bulong mula sa labas. May dala kang sumpa, bata, kinabukasan, dinala siya ni Colin sa health center. Sinuri siya ng doktor, pinagkibit balikat ang lahat. Allergy reaction lang yan, sabi ng doktor. Walang dapat ipag-alala. Idiopathic edema. Idiopathic, ulit ni Senya. Ibig sabihin, hindi niyo alam kung bakit. Umiti ang doktor, pagod. Ganun na nga. Habang palabas sila, lumapit sa kanila ang isang matandang babae, may nakataling pulang panyo sa ulo, at may bitbit na supot ng asin. Huwag kayong basta maniwala sa siyensya lang, sabi nito. Minsan, may dahilan ang hindi nila kayang ipaliwanag. Nay, ano pong ibig niyo sabihin? Tanong ni Colin. Tingnan mo ang mga mata ng kasama mo, sagot ng matanda. May anino na sa loob. Pagkatapos ay iniabot nito ang supot ng asin. Isaboy niyo yan sa 4 na sulok ng bahay bago matulog. Tumalikod dito at hindi na nila muling nakita. Kinagabihan, ginawa ni Colin ang sinabi ng matanda. Isinaboy niya ang asin sa paligid ng bahay. Ngunit habang ginagawa niya ito, si Senya naman ay nakatayo sa bintana, tinitingnan ang sarili sa salamin. Ang mukha niya ay parang unti-unting namamaga ulit. Ang mga matay may bilog na itim. Sa likod ng salamin, lumitaw ulit ang mukha, ngayon mas malinaw na. Babaeng matanda, maputla, may ngiti na parang sugat. Senya, narinig niya ang pangalan niya mula sa salamin mismo. Nabitawan niya ang baso at nabasag ito. Colin, sigaw niya, nanginginig. Pagpasok nito, nakita niya ang basag na salamin at si Senya na umiiyak. May boses mula sa loob, iyak niya. Tinawag ako. Pinilit ni Colin na kalmahin siya. Pero nang yumuko siya para pulutin ang mga bubog, napansin niya ang kakaiba, ang piraso ng salamin ay may bakas ng daliri hindi kay Senya, hindi rin sa kanya.
Parang may kamay na galing sa loob ng refleksyon. Sumunod na araw, dumating si Mang Teban, ang albularyo mula sa kabilang baryo, na kilala sa pag-aalis ng kulam. Siya ang tinawag ni Aling Bebang nang marinig ang nangyayari. Tahimik itong pumasok, may dalang bote ng langis at isang tali ng buntot page. Tahimik kayo, utos niya. May nakasunod sa bata. Nanginginig si Senya pero tumango. Hindi ka nila kakainin pero gusto ka nilang pahirapan. May utang ang dugo mo. Utang, tanong ni Colin. Kanino? Umiti si Mang Teban, malamlam ang mata. Hindi sa kanya. Sa pinagmulan niya. Kumuha siya ng kandila, sinindihan at pinatak ang langis sa apoy. Nagbago ang kulay nito, naging itim at bumuo ng hugis. Isang mukha ng babae. Mahaba ang buhok. At kahit anong iwas ni Senya, kilalang-kilala niya yon, si Tita Lan. Hindi bulong niya nanginginig. Hindi pwedeng siya, hindi niya alam ang buo, sagot ni Mang Teban. May kasunduan siyang di natapos. Ang sumpa niya ay lumipat sa iyo. Tahimik si Senya. Sa loob ng kanyang dibdib, parang may nagliliyab na apoy ng galit at takot. Kung totoo ang lahat, kung si Tita Lan ang dahilan ng sumpa, kailangang may katapusan ito. Paano po matatapos? Tanong niya. Hindi dito, sabi ni Mang Teban. Kailangang puntahan ang pinagmulan. Sa isla. Sa ilalim ng punong walang anino. Anong isla? Isla ng mga nawawala, kung saan ang hangin ay hindi para sa tao. Lumakas ang ihip ng hangin sa labas. Kumidlat. At sa sandaling iyon, sabay nilang narinig ang mahinang pagtawa mula sa labas ng bahay, isang tawang hindi galing sa tao, isang tawang nagmumula sa mismong dilim. Fade out. Madaling araw muli. Ang dagat ay kulay tingga at ang hangin ay mabigat na parang may laman. Sa likod ng alon, nakikita ni Senya ang maliit na bangka, luma, may bitak, at ang pangalan sa gilid, San Isidro. Si Mang Teban ay tahimik na nakaupo sa unahan, hawak ang bote ng langis at buntot page. Sa tabi niya si Colin, nanginginig pero hindi bumibitaw. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Colin. Di pa tayo nakakabalik ng buhay sa mga ganitong kwento. Tumingin si Senya sa kanya, walang ngiti. Kung hindi ko ito haharapin, mamamatay rin ako kahit saan. Umugong ang makina. Sa bawat hampas ng alon, tila may mga kamay na humahawak sa ilalim ng tubig. Nang makarating sila sa kalagitnaan, nagbago ang ihip ng hangin, mula malamig naging mainit, parang hininga ng nilalang. At doon, sa di kalayuan, sumulpot ang isla, balot ng ulap, tahimik, at walang anino kahit tirik ang araw. Paglapag nila sa dalampasigan, natigilan si Senya. Walang ibon. Walang simoy. Tanging tunog ng sariling paghinga. Sa gitna ng isla, may punong balete, tuyo pero buhay. Sa ilalim nito, may mga bilog na bato na parang dambana. Dito nag-ugat ang sumpa, sabi ni Mang Teban. At dito rin natapos ang buhay ng unang asawa ng tatay mo. Nang marinig iyon, napahinto si Senya. Anong ibig mong sabihin? Umiling ang matanda. Ang kamatayan ng iyong ina hindi aksidente. Ang kasunduan ni Cardo at ni Tita Lan dito ginawa. Tumigil ang mundo. Ang hangin ay parang napunit. Sa loob ng dibdib ni Senya, ang galit ay nagsimulang kumulo, pero kasabay nito ang sakit ng pagkakatuklas. Ang sumpa ay bunga ng kasalanan ng ama, hindi lang ni Tita Lan. Humakbang siya palapit sa balete. Ang lupa ay gumagalaw, parang humihinga. Mula sa ilalim, lumitaw ang mga kamay, mapuputi, mahahaba, at malamig. Isang boses ang bumulong sa kanyang tainga. Ang kasalanan ng magulang ay laging may anak na babayaran, sumigaw si Senya, sabay itinulak ni Colin ang asin sa paligid. Ngunit bago sila makatakbo, bumukas ang lupa, at sa gitna ng sigaw at kidlat, lumitaw si Tita Lan, buhay, ngunit hindi na tao. Ngumiti ito, may dila na parang ahas. Ngayon mo ako haharapin, anak ng kasalanan. Cut to black. Tumigil ang oras. Ang mga alon ay tila natuyo sa paligid ng isla, at tanging boses ni Tita Lan ang umalingaw-ngaw. Ang kanyang balat ay maputla, parang galing sa ilalim ng lupa, ang mga mata niya ay kumikislap ng itim, at ang ngiti may halong awa at puot. Matagal na kitang pinanood, Senya, anya, habang lumalapit. Akala mo ako ang dahilan ng sumpa mo? Hindi mo pa alam ang kalahati ng katotohanan. Hinawakan ni Senya ang buntot page na bigay ni Mang Teban, nanginginig ang kamay. Ginawa mo akong halimaw sa loob ng sarili kong bahay.
Ninakaw mo ang ipon ko, tinanggalan mo ako ng pagkatao. Ano pa bang gusto mo? Tumawa si Tita Lan malamig. Ang totoo, ang pitaka mong yon, hindi ko ninakaw para sa akin. Binayaran ko ang kasalanan ng ama mo. Ang dugo ng ina mo ang kabayaran sa kasunduang sinira niya. Hindi totoo, sigaw ni Senya. Tanungin mo siya kung makikita mo pa siya, tugon ni Tita Lan. Ako ang ginawang halimaw para mabuhay kayo. Ang pitaka. Iyon ang huling bahagi ng pangako. Ang perang iyon, hindi mo alam, may halong abo ng iyong ina. Nanginginig si Senya, nanlabo ang paningin. Tumigil ka, ang sumpang ito, patuloy ni Tita Lan, hindi galing sa akin. Galing ito sa halimaw ng balete, sa nilalang na binuhay ng kasalanan ng mga tao. Ang dugo mo ang susi para tuluyang makawala siya. Sa likod nila, sumigaw si Colin. Senya! Umalis tayo dito. Pero bago pa siya makatakbo, kumilos ang lupa. Mula sa anino ng punong balete, lumabas ang isang halimaw, hugis babae, pero walang mukha, at bawat galaw ay parang hinuhugot mula sa panaginip ng patay. Niyakap ni Tita Lan ang hangin at sumigaw ng mga salitang hindi nila maintindihan. Sa bawat bigkas, umiikot ang hangin at ang balat niya ay parang nagiging abo. Hindi ko gustong maging ito, sigaw niya. Pero kailangan kong tapusin kung ano ang sinimulan ng ama mo. Naglakad si Senya papalapit, luha ang nanginginig. Kung gusto mong tapusin, ako na. Huwag mo nang idamay ang iba. Anak ng kasalanan, hindi ikaw ang dapat mamatay, sabi ng boses mula sa lupa, pero ikaw ang dapat pumili. Napaluhod siya. Ang paligid ay nagdidilim at ang hangin ay amoy dugo. Naramdaman ni Senya ang paghawak ni Mang Teban sa balikat niya. Anak, kung papayagan mong lamunin ka ng sumpa, lilipas ito sa buong lahi mo. Pero kung lalaban ka, may kabayaran. Anong kabayaran? Tanging dugo mo ang pwedeng magsara sa daan ng mga nilalang. Tahimik. Ang mukha ni Senya ay basa ng luha, ang buntot page ay nanginginig sa kamay. Sa harap niya, si Tita Lan, umiiyak na halimaw, at sa likod, ang halimaw ng balete na papalapit. Tumingin siya kay Colin na duguan na sa gilid ng mukha. Senya, bulong nito, kung may paraan para matapos to, gawin mo na. Huminga siya ng malalim. Tama na. Hindi ko hahayaang kainin tayo ng kasalanan ng mga matatanda. Itinaas niya ang buntot page, at sa unang pagkakataon, tumigil ang hangin, parang handa ang lahat sa pagputok ng liwanag. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang galit, ang awa, at ang pagod na matagal niyang tinago. Ngayon, handa na siyang piliin, ang wakas o ang kapatawaran. Fade to silence. Preparasyon para sa huling labanan. Umulan ng abo. Hindi mula sa langit, kundi mula sa balat ni Tita Lan, na ngayon ay halos abot anino na lang, umiiyak habang pinipilit panatilihin ang anyo ng tao. Ang paligid ay lumabo, at ang balete sa gitna ng isla ay parang humihinga, bawat ugat nito'y kumakalat, gumagapang sa lupa na parang mga daliring gustong umabot sa puso ni Senya. Nakatayo siya sa gitna ng sigaw ng hangin, hawak ang buntot page na kumikislap ng bughaw na liwanag. Sa bawat tibok ng puso niya, nararamdaman niya ang bigat ng daang taon ng kasalanan, ng galit, ng hindi natapos na pag-ibig. Senya, sigaw ni Mang Teban, tinig na halos nalunod sa inay ng unos. Kapag ginamit mo yan, kailangan mong isuko ang sarili mong dugo. Hindi mo na maibabalik. Pero hindi na siya nakikinig. Tumingin siya kay Tita Lan, sa halimaw na minsang nagpakain sa kanya ng tuyo, minsang humaplos ng buhok niya bago siya tuluyang naging malamig. Ang halimaw na ngayon ay umiiyak, nakaluhod, humihingi ng tawad na parang batang nawala sa dilim. Hindi ko gustong maging ganito, sabi ni Tita Lan, nanginginig. Ginawa ko lang ang kaya kong gawin para mabuhay, para mapatawad ng mga Diyos ng lupa. Pero ang pinatay mo ina ko, sagot ni Senya, luha ang nanginginig. Walang ritual na makakapagpatawad sa ganon. Kung alam mo lang, bulong ng babae, na siya ang unang nag-alay ng sarili, hindi ako. At sa unang pagkakataon, huminto ang lahat. Ang halimaw sa ilalim ng balete ay tumigil. Ang mga mata nito, walang mukha ngunit may tingin, ay tila naghintay ng sagot. Nalaglag sa lupa ang buntot page. Naramdaman ni Senya ang pagdaloy ng dugo sa kanyang kamay, malamig pero malinaw. Ang katotohanan ay parang apoy, ang ina niya ang unang nagkasundo sa halimaw, kapalit ng kaligtasan ni Cardo. Si Tita Lan lang ang naging tagapagmana ng sumpa, ang katawan na kailangang magdala ng kasalanan ng iba. Ang liwanag sa kanyang kamay ay lumakas. Lumapit siya kay Tita Lan, at imbes na saktan ito, niyakap niya.
Kung may kailangang matapos, bulong niya, dito na. Umiyak si Tita Lan. Senya, wag, ngunit huli na. Itinapat ni Senya ang palad sa lupa, at sa sandaling dumikit ang dugo sa ugat ng balete, pumutok ang liwanag. Ang isla ay umuga, parang biniyak ng langit. Ang hangin ay napuno ng sigaw, hindi ng takot, kundi ng pagbitaw. Nakita ni Colin, sa dulo ng kanyang paningin, ang katawan ni Senya na unti-unting nilalamon ng liwanag, hindi sinusunog, kundi binabalot ng kapatawaran. Ang mga ugat ng balete ay natuyo, ang lupa'y tumigil sa paghinga, at sa huling-huni ng hangin, narinig niya ang tinig ni Senya, walang anak na dapat magbayad ng kasalanan ng magulang. Isang bugso ng liwanag at ang lahat ay naging tahimik. Nang magising si Colin, ang isla ay wala na. Tanging alon na lang, at sa ibabaw ng dagat, lumulutang ang lumang pitaka ni Senya, tuyong-tuyo, kumikislat sa araw, at sa loob nito, isang larawan, si Senya, nakangiti, may liwanag sa mga mata. Umaga. Ang dagat ay tila salamin, payapa, at ang araw ay marahang gumagapang sa mga ulap. Sa dalampasigan ng baryo, nakatayo si Colin, hawak ang lumang pitaka. Binas niya ito ng tubig alat, parang pagbasbas. Walang luha sa kanyang mga mata, pero halata ang bigat ng bawat paghinga. 3 araw na mula nang maglaho ang isla. Walang nakakita, walang nakarinig, parang hindi ito kailanman umiral. Pero gabi-gabi, kapag humihip ang hangin mula sa dagat, may naririnig silang alingaw-ngaw ng tinig ni Senya, kalmado, malumanay, parang tinig ng alon na humahaplos sa pampang. Hindi lahat ng sumpa ay parusa, iyon ang huling linya sa sulat na natagpuan nila sa bote sa may dalampasigan. Minsan, ito ang paraan ng mundo para magturo ng kapatawaran. Ang baryo ay unti-unting bumalik sa tahimik na buhay. Si Mang Cardo, na ilang taon ng tahimik, ay nagsimulang magsalita muli. Nakikita siya gabi-gabi sa lumang simbahan, nakaluhod, nag-aalay ng kandila sa altar. Ang iba'y nagsasabing minsan daw ay nakikita nila ang anino ni Senya sa tabi niya, nakatingin, nakangiti, pero hindi na lumalapit. Sa bahay ni Aling Bebang, kung saan nakatira si Colin, nakasabit sa dingding ang litrato ni Senya. Nasa harap nito ang isang maliit na bowl ng asin, laging tuyo, kahit umuulan. Parang paalala na minsan, may nagbuwis ng sarili upang isara ang pinto ng dilim. Isang gabi, habang nakatingala si Colin sa langit, nakita niyang may bituin na kumikislap ng mas maliwanag kaysa sa iba. Isang liwanag na hindi naglalagablab, kundi humahaplos. Kung nasaan ka man, Senya, mahina niyang bulong, natapos mo na. Pero kami magpapatuloy. Lumipad ang alon, dumampi sa kanyang mga paa, at sa gitna ng agos ay may kumikintab, isang maliit na bato na hugis puso. Pinulot niya ito, at sa sandaling humawak siya, may marahang tinig na bumulong, ang liwanag, hindi nawawala. Nililipat lang. Ngumiti siya, at sa unang pagkakataon, walang takot, walang luha, tanging katahimikan. Pagkalipas ng ilang taon, ang baryo ay naging tahimik na lugar ng paglalakbay ng mga taong naghahanap ng kapatawaran. Walang nagbanggit ng salitang aswang muli. Tanging mga kwento ng isang babaeng nagligtas sa kanila mula sa sumpa, isang babaeng nagngangalang Senya, na minsang inapi, pero sa huli, siya rin ang nagligtas sa mga sumira sa kanya. At tuwing dapit hapon, kapag dumadampi ang araw sa dagat, makikita mo pa rin sa ibabaw ng alon ang pamilyar na refleksyon ng isang batang babae, hindi na nagdurusa, kundi nakangiti, parang liwanag na muling ipinanganak mula sa dilim. Fade out. End credits roll beneath the sound of distant waves and a single whispered line, ang kapatawaran ang tunay na agimat. 2.